Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning, Father. Magandang umaga sa mga nasa barangay, mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung kahapon, isang nanghihinayang na Jesus ang ating narinig sa ating ebanghelyo. Naalala nyo pa? Nanghihinayang na Jesus ang ating narinig sa ebanghelyo. Ngayong araw na ito, isang Jesus na nananalangin at pinupuri ang kanyang Ama ang ating narinig sa ebanghelyo. Pinasasalamatan ni Jesus ang kanyang Ama. Dahil sabi niya, inilihim ng kanyang Ama ang mga bagay sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Inilihim ang mga bagay sa mga marurunong at matatalino at inihayag sa may kaloobang tulad ng sa bata. Magandang isa-isahin natin at subukan nating himayin ang mga sinabi na yon ni Jesus. Unang punto, inilihim ang mga bagay sa marurunong at matatalino. Alam niyo po, noong mga panahon na yon, ang mga marurunong at matatalino ay nakatutok sa pag-aaral tungkol sa Diyos. Kaya nga, ang tawag sa kanila, dalubhasa. Alam niyo ba yung salitang dalubhasa? Di ba? Yung nagpakadalubhasa. Inaral. Sinaliksik. Nagpakadalubhasa. Ganyan yung mga marurunong at matatalino nun. Inaaral ang Diyos. Kasama na dito ang batas ng Diyos. Kaya nga, kinakabisa nila ang batas ng Diyos. Alam na alam nila kung ano ang batas ng Diyos. Ganyan nila kung alamin ang tungkol sa Diyos. Galing sa libro. Anong malalaman? Anong matututunan? Pero kahit alam na nila ang lahat, batay sa kung ano ang nasulat tungkol sa Diyos at sa kanyang paghahari, sadyang may mga bagay na hindi matututunan sa libro. Di ba ganon? Kahit naman sa eskwelahan, hindi lahat matututunan sa libro. Gaya ng pag-ibig. Pwedeng bigyan ng definisyon o kahulugan ng libro ang pag-ibig. Pero, paano mo malalaman ang pag-ibig? Paano mo matututunang umibig? Kailangan mong maranasan. Di ba? O, yung mga umibig dito, ba't di makasalita? Hindi pa rin natuto hanggang ngayon, di ba?
Hindi yan eh. No? Pwede, no? Mabasa mo ka ng pag-ibig. Love is blind. No? Paano mo mauunawaan ang love is blind kung hindi ka umiibig? 'Di ba? Totoo ba? Love is blind? Hello? Opo, Father, nabulag kami eh. Oo, 'di ba? Ganun eh. No? Sadyang may mga bagay na hindi natututunan sa libro. At hindi lahat sa libro. Kaya nga kahit sa eskwelahan, kailangan nilang maranasan. 'Di ba? Kung nag-aaral ka ng pagdodoktor, hindi mo inaaral ang lahat sa libro. Kailangan mong matutunan mag-opera. Kaya kailangan mong maranasan. Kaya nga, may mga on-the-job training, practicum. Yung mga nagluluto, hindi pwedeng lahat libro. Kailangan mong subukan. Kailangan mong maranasan. At ganyan din ang Diyos. Sadyang may mga bagay na hindi matututunan sa libro at ang tanging may kalooban tulad ng sa bata ang makakaunawa. Ito yung pangalawang punto. Kaloobang katulad ng sa bata. Hindi sinabi ni Jesus na isip bata. Hindi. Sinabi, kalooban ng tulad ng sa bata. Ang mga bata ay may natatanging kalooban. May natatanging ugali na malayo sa matatanda. No? Isa na dito ang pagiging mapagpakumbaba. Sa bata, walang pride na umiiral. Hindi katulad ng sa matatanda, nagkamali na, ang hirap pang mag-sorry. Ang hirap humingi ng paumanhin. Napansin niyo yun? Kapag ang isang tao mahirap humingi ng tawad, mahirap mag-sorry, mahirap tumanggap ng pagkakamali, hindi mababa ang loob. Mapagmataas. Yung ikaw na yung mali, ikaw na yung nagkamali, pero ikaw pa yung galit, ikaw pa yung nagmamalaki, pinapangatwiranan mo pa, yan. Ganyan yung mga marurunong. Laging pinangangatwiranan. Sila na may kasalanan, sila pang galit. Pero ang bata, kailanman, hindi pinapagana ang pride. Kaya, mapagpakumbaba. Kaya naman, ang mga mapagpakumbaba, ang tanging nakakaunawa ng lubos tungkol sa Diyos. Tanging mapagpakumbaba lang ang kayang abutin ang Diyos. Di ba ang tao, pag sinasabi, inaabot, anong ginagawa? Tumutungtong. Di ba? Pag may inaabot ka, tutungtong ka. Kailangan mataas. Tama? Di ba? Abutin mo nga yung di ba? Kailangan mataas. Pero, iba ang Diyos. Ang Diyos, inabot ang tao. Anong ginawa ng Diyos? Bumaba. Naging tao. Nagpakatao. Ganyan si Jesus. Kaya naaabot ang tao, siya yung bumaba. Siya yung nagpakababa. Kaya tayo, para maabot ang Diyos, kailangan mababa ang loob. Kaya nga madalas hindi natin nauunawaan ang kagustuhan ng Diyos, ang plano ng Diyos. Bakit? Kasi mas marunong pa tayo sa Diyos. Mas matalino pa tayo sa Diyos. Kaya nga sinasabi, magpakababa, magpakumbaba. Ito yung aspeto ng Diyos na wala sa anumang libro at hindi matututunan sa libro. Dahil ang pagpapakababa ay isang katangian na tututunan sa karanasan. Mga kapatid, itong mensahe ng ating ebanghelyo, ang Diyos ay makikilala ng lubos, hindi lang sa kung ano ang nasusulat o nasulat. Hindi lang tungkol sa kung ano ang nasabi,
at tungkol sa kung ano ang sinasabi sa Diyos. Hindi ibig sabihin nagsisimba ka, kilala mo na ang Diyos. Malapit ka na sa Diyos. Hindi ibig sabihin nagdidebosyon ka, kilala mo ang Diyos. Dahil para makilala ang Diyos ng lubos, kailangan mababa ang loob. Amen? Amen.